Okay, happy Sabbath mga kapatid. Maraming salamat sa the Genesis singer. How great, this is my soul, how great thou art. Alam niyo mga kapatid, naalala ko yung last na songs ko na i-deliver ko ni Sister Joy dito. Walang iba kundi yung Find Us Faithful. Tama po? Sino po subaybay nung kinanta po ni Sister Joy yung Find Us Faithful dito kasama si Brother Jonathan? Yun po ay 24th anniversary po natin. Yun yung last na songs ni Sister Joy dito. Yun sana nakapapakanta ko sa The Genesis Singer. Since nag-advance ako nag-send ng song sa kanila na i-practice na nila, ay alanganin po. Maybe next na ano po yung Genesis Singer. Then sings my soul, how great thou art. Bro, paki-open yung TV. Makabangin natin po natin yung ating pong technical para doon sa slide ko ay mag-introduction muna ako. So, salamat mga kapatid. Una-una, higit sa lahat, ay tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa loob ng 1 year po nating samahan po dito sa iglesia. Doon, maraming masaya, maraming din po malungkot na nangyari. Pero sa kabila nun mga kapatid ay still, yung ating Panginoon ay naramdaman po natin yung kanyang paggabay sa atin. Lalo na po sa ating ministry, mga kapatid. Biro mo, kailan tayo nag-enroll? April. Ngayon po ay may invest na po itong mga to bilang isang master guide, mga kapatid. Amen po ba? Ayan. So this coming year, this is the first time ng rugby. O first time, ba tawag? First time history, gano'n ba? Na magkaroon po ng ano bang tawag doon? Pathfindering or officers. Since nung kanina binasa po yung ating Sundog Officer 2024, wala pa po yung ano doon mga kapatid. Wala pa yung ita talaga na officer yung siyang magiging ating deputy o director para po sa ating rugby. Ngayon po, pagka na-invest po sila mga kapatid, tayo po, ako kasama din po. Ngayon ay magiging starting point natin bilang isang itinalaga sa Iglesia na Rockville yung yung ating pong pagmamaster guide. At marami po tayong gustong i-invite, no? Yung gusto pong sumali po sa pagmamaster guide ay dito na po talaga ang training. Okay? Kaya ngayon po mga kapatid, ay aming pong class ngayon ay CMT, BSTC mga kapatid. Ito yung how to organize pathfindering mga kapatid. Since pagka nag-graduate na po itong mga to, ay marunong na po sila, kami na mag-organize ng isang grupo ng pathfinder or master guide mga kapatid sa darating na taon na ito. Dahil kasi sila po ay nakapagtapos na at na-invest na po sa darating na December 16 mga kapatid. Yun po yung date na aming pong pag-invest sa mga nag-aral po ng master guide. Ngayon po, papabot ko na rin po ang pasasalamat sa BDLA. Nag-provide po ng 1.5 para po sa uniform. Gaya din po yung Baisa Church na nagbigay din po ng halagang 3,000, nakakabuhan pong 4.5 para po doon. So walang kakayanan sa ating pong Pathfinder uniform, no? Master Guide, kasi medyo mahal po siya. Ngayon po, yung ating pong rugby, since wala po talaga siyang fund, hindi na po kami nag-abala. Pero yung yung investment na aming pong ginawa ay para po sa rugby po ito.
at sa buong iglesia ng Valenzuela District, mga kapatid. So may mga taga-polo na gusto silang join next year, papunalayan po natin. At yung ganun din po yung taga-Bignay, taga-Malinta. So hindi pa po kami nakapag-plug doon sa may Canoma Church. Pagkatapos nito ay makakarating din po yung informasyon na kung nais po nilang mag-enroll o mag-train ng Master Guide, nandito na po yung ating mga trainer. Ayan po. Amen po ba? Ayan, sila na magiging proctor, mga kapatid. Sa Manis Ventres, si Sister Hanlet ay magiging proctor po ng first aid, CPR, ayan po, no? So hindi na tayo kailangan, kapatid, ng pagtatawag pa sa baisa para invite po natin at magbibigay po ng training para po sa ating mga nais mag-aral ng Master Guide, mga kapatid. Invest po ninyo ito, mga kapatid, dahil ito po yung pagkakataon ng ating mga kapatid na nandito na sumali po kayo. Ito po ay requirement din, mga kapatid, bilang itinalaga kayong officer ng RACPIN. Sa alam mo sa baisa, hindi ka pwedeng maging elder kung hindi ka Master Guide. Yun po siya. Okay? Ayan, pwede na tayo manalangin kasi benediction ng mga kapatid. Ang message ko po, mga kapatid, sa umagang ito, since nag-attend po ako ng NPUC, mga kapatid, sa tune. Yung tune po ay transform, uniform, ano pa ba? Nurture. Kalimutan ko. Pero yun po yun siya. Nag-attend po kami doon, buong ano po siya, mission and conference, mga kapatid. At kukunti na pala talaga ay mga music leader sa buong ano, mga kapatid. Buong Luzon lang po ito. Bukod doon ay marami po mga katanungan tungkol po sa ating pong pagsamba sa pamagitan po ng ating pong music. So kadalasan po ay pinapasok po talaga tayo ng mga music na galing po sa labas. Pero ito, ang aking pong i-deliver, mga kapatid, sa umagang ito, walang iba kundi sermon po ni Pastor Orbe. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapansin sa lahat, Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na maibahagi yung salita po ninyo sa mabagitan po ng awitin. Mga awit na aming po inaawit sa loob ng iglesia. Panginoon, bigyan mo kami karunungan, kaalaman kung paano po kami gumalaw o appropriate na aming po gagamitin mga music sa umagang ito ay makapagbigay sa aming kalawakatian at makapagbigay po ng kasiyahan at kabanalan habang kami po ay nanambahan sa iyo, Panginoon. Salamat po muli sa pagkataon ito. Tago mo ko sa iyo at pinagdalangin sa mga po ng Panginoon Jesus niya. Ay, nandiyan po yung ano ko, slide ko. Extend ka lang po. Alam niyo, mga kapatid, kwento ko ulit. Yung last ko talaga na kinatapos namin ni Sister Joy, mabalik tayo ni Sister Joy. Alam po natin, nakapabalik po natin si Sister Joy. Close, very close para sa ating mga kapatid. Pero nakakalungkot lang dahil yun po, yung nangyari sa kanya. Alam po natin, no? Na ang nangyari na kasi may purpose sa Panginoon. Alam niyo, ang kwento talaga ni Brother Jonathan na bago mangyari si Sister Joy, ay nakapag-ano po siya? Nakapag-ministry pa, mga kapatid. Nakapagbigay pa ng awitin. Ngayong time na yun, ang sabi ni Brother Jonathan, na hindi pa nila, yun yung perfect na naawit nila, mga kapatid. Nagtaka nga si Brother Jonathan, bakit perfect yun lahat? So yun pala ay may purpose sa Panginoon. Perfect yung inawit nila. Nakapagbigay pa ng message, mga kapatid, para doon sa family pinuntahan nila, mga kapatid. Ngayon po, binalikan ko po yung awit namin doon sa praise ko. Invite po kami ni Sister Nicole. Ang huling awit din po ni Sister Joy sa press ko, walang iba kundi ano? Because ilig, mga kapatid. At inulit niya pa yun. Gusto niya pa daw na ituwit ulit kay Brother Jonathan. Ewan ko lang kung naituwit niya yun. Kasi hindi po siya ng piyesa sa akin. At ewan ko lang kung naituwit na po yun. Pero sa ganun pa, mga kapatid, yun po yung alaala ibinigay ni Sister Joy para sa atin. Para sa atin lahat, mga kapatid. Ngayon po, isang panawagan, isang
malaking panawagan para sa atin yung mga kapatid sa nangyari kay Sister Joy. Bakit? Kasi dapat huwag na tayo patumpik-tumpik pa mga kapatid. Dapat talaga, gamitin na po natin kung anong talent meron tayo mga kapatid. Kung marunong ka umawit, gamitin po natin sa ministry. Kung marunong ka mag-sermon, gamitin po natin sa sermon. At hindi po lagi tayo nasa loob. Dapat outreach po siya. Alam nyo, na-inspire po ako doon sa ibinigay na mensahe ni Pastor Leo Concepcion, yung evangelism, ano yung perfect evangelism mga kapatid para sa pag-evangelize ng tao mga kapatid. Hindi pala yung para sa tao, hindi para po yun, perfect para sa atin mga kapatid. Habang po tayo ay nag-evangelize, ini-evangelize po natin yung ating sarili mga kapatid. Sa iyo pala at sa akin. Yun pala yun, ang tamang, yun yung perfect evangelism mga kapatid. At ito yun mga kapatid, nung last Sabbath, ginamit na mo namin yung tinatawag na bells. Tama ba? Bells? Bells. Yung bells na yung mga kapatid, yung tinatawag na blessed. Sunod, E. Ano ba E? It. Sunod yung L. Hindi. Listen. Sunod yung L ulit. Yung learning. At sunod yung S. Ano yung S? Self. Wala lang. Singit ko lang ito mga kapatid. Kasi ito talaga yung mga kapatid yung ating dapat gagawin. Next year, taong 2024 to 25, napakaganda itong ministry nito na kapag ito ay nagamit natin. Anong gagawin yung mga kapatid? Last Sabbath, bago galing kami ng MGT, dumaan na po kami sa mga bahay-bahay at ginamit na po namin yung bells. At ang una po namin ginamit ay wala iba kundi yung B. Ano yung B? Yun po yung blessed. So ginawa po namin ay kumanta at nanalangin lang. Wala na kami ibang ginawa. Umalis na kami, kumanta at nanalangin lang. So ito po, mamayang hapon, yun, Brother Merlito, share na lang po kami kasi sunod namin pong pupuntahan yung bahay na na-bless namin, dadala po kami pagkain. Kasi yung nakalagay po sa bells ay it. So dapat pala, i-binding po din natin yung ating pong na-bless at kasama po natin sila kakain. Yun po no. Sunod po ng next Sabbath, yun na po yung listen. Ano gagawin po sa listen? Hindi na tayo magsasalita mga kapatid. Makikinig po tayo sa kanila kung ano po yung gusto nilang sabihin. Kasi nabisitahan natin sila, na-bless natin sila, at ano pa, nakasama natin sila sa pagkain. Nakakabanding na natin. At pagkatapos na makinig tayo sa kanila, kasi ngayon po ay ang listen, pakinggan na po natin sila. At pagkatapos na makinig tayo sa kanila, sa sunod na bisita natin, yun na po yung ating pong ibabahagi tungkol sa katotohanan, tungkol kay Kristo, tungkol sa darating na tagapagligtas mga kapatid. Yun po yung, sana magamit po natin yan mga kapatid, tuloy-tuloy. Dahil na-practice na po namin doon sa Genesis Senior at napakaganda. At ikaw mismo mabibless ka din mga kapatid. So, kung meron po tayong care group, gamitin po natin yung bells. At ang bells na yon, alam niyo nung wala bang naka-attend sa atin dito sa may Festival of Latay? At ang kabayanan, Festival of... Ha? Oo, wala po. Oo, yun yung po yung bells, tinakil po nila doon. Yun yung sentro po ng evangelism ng kanila pong pag-aaral doon. So ngayon po, dako po tayo dito. Ayan. May connection din po ito mga kapatid sa bells. Kasi yung music and evangelism, mga kapatid, kapag ka-direction natin sa pamagitan ni Ellen G. White. Next. Ito po yung sinasabi. Mabilis lang ito. Hindi na patupig-tupig pa mga kapatid. Sabi ito sa Psalms 96, 1-3. Tama ba ako? Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. Ano yung mga kapatid, itong Psalms na ito, habang si David umaawit, na-evangelize niya mga kapatid, kung ano po yung nakakasama at nakakahalubili niyo mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nandoon sa mga tao na walang alam pa kay Jesus Christ, kumanta lang po tayo mga kapatid tungkol sa papuri ng Panginoon.
O, isa po yun kung bakit evangelism o yung music to evangelism, mga kapatid. Next, sabi doon sa Ephesians 5:19-20, speak to one another with psalms. Yun lang, mga kapatid. And hymn and spiritual song. So, sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father of everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Ang gagawin na po natin, mga kapatid, yun nga po, yung ginamit namin yung bells na yun, una-una po ginamit namin, blessed. Kumanta lang po kami, mga kapatid. Ang kinanta namin ay yung, ano ba yung kinanta natin, sister, ano? Mga taga-sister, Genesis? Hindi, yung unang-unang kanta talaga. May nagmamahal sa iyo, mga kapatid. O, kinanta namin, alam mo, yung tao naiyak talaga. Oh, grabe, naiyak talaga siya. Kasi pala, tingin ko, baka ngayon na siya nakarinig yung kantang yun. At, na ano siya, nadama niya yung, sunod namin kinanta yung 2 beses. Kaya sabi daw dyan sa Ephesians, speak to one another with psalms. Alam niyo, mga kapatid, kahit yung pag-awit natin, nakakapag, ano tayo? Nakakapag salita tayo sa kanila, sa mamagitan. Nahiyaman tayong mag-sermon, pero yung awitin po, makapagbigay po ng sermon para sa kanila. Naaiyak talaga yung mga kapatid, Sis Joy. Alam mo, sabi ni Sis Joy, maraming panahon na siya dito pagandaan, mga kapatid. Nagtitinda siya ng turon-turon. Pero alam mo, mga kapatid, bago pa kami napunta, nakilala na kami. Oo, yan yung atin dyan sa Kamkam. Oo, matagal na pagandaan dyan. Pero ngayon nagkasakit siya. Yung pumayat, tabain natin, puro gabi pagkapayat niya, talagang nagkasakit po siya. Kaya yun, may purpose ang Panginoon na sa tagal ng pagdaan niya rito ay merong ginamit ng Panginoon na bisitahan siya at kantahan siya, mga kapatid. Next mula Sis Irene. Ayan. Pag mabagal po ang ating mag-next, may abutin tayo ng doon. At sakto lang pala. Okay, sabi ko sa, ito po yung scripture reading na binasa po ni Sister Rosana. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through songs and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. So ganun ang mga kapatid, no? Sabi daw, yung ating pong Kristo na habang tayo ay umaawit, ilagay po natin doon sa awitin, mga kapatid. Pero kapag inaawit natin walang Kristo, mga kapatid, sabi nga daw, nung una kong sermon doon sa Bignay, kapag kumakanta doon tayo ng mga worldly, advocate ka ni Satan, mga kapatid, kakampi ka. Pero kapag hindi umaawit tayo ng mga papuri sa Panginoon, kapag umaawit tayo nun, kakampi ka ng Panginoon. Okay? Dito, mga kapatid, yun lang gagawin natin. Kapag tayo umaawit, ilagay po natin yung mensahe ni Kristo para maintindihan po nila at maano po nila, ma-absorb po nila na meron palang Kristo na tagapagligtas, mga kapatid. Next, at may gratitude sa ating puso. Sabi sa 1 Chronicle, sing to the Lord, all the earth, proclaim His salvation day by day. Declare His glory among the nation. Yung mga kapatid, araw-araw dapat tayo kumanta, ay i-proclaim natin na ang Panginoon ay tagapagligtas, mga kapatid. Kapag meron ka katabi, kumanta ka lang sa jeep, tungkol sa seek ye first, o kaya yung for God so loved the world, for God so loved the world, that He gave. Pag narinig yung mga kapatid, pinoproclaim mo, mga kapatid, yung salvation na ino-offer ng ating Panginoon. Next. Yan. Sabi sa Psalms 150:3-6, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbre and dancing, and praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of the cymbals, praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Next. Ano yung kanina? Music and evangelism. Ngayon po, seekers and evangelism. Sabi ni Ellen G. White sa evangelism, the heart of many in the world as well as many church members are hungering for the bread of life
and thirsting for the water of salvation. They are interested in the service song, but they are not longing for that or even prayer. They want to know the scriptures. Mga kapatid, alam po natin, may mga church po, no? Na kapag tayo pumunta doon, talagang nagkakalabugan yung mga drums. Talaga makikita ko na talaga sa nila, tataas pa nga sila ng kamay, di ba? At bukod doon, hindi lang sayaw. At talaga may mga dancing din mga kapatid. Yun kasi yung ginagawa nila habang sila nag-praise sa Panginoon mga kapatid. Pero, bantay ka mga kapatid, hindi yan ang dapat natin gagawin. Bakit? Sabi daw, gusto nila malaman yung ano? Yung scriptures mga kapatid. Kaya nga yung MPUC ay nagpapanawagan na yung ating pong inaawit dapat salain po natin ito. Kasi bakit? Kasi mamaya maawit po natin na hindi pala ito doktrina natin mga kapatid. Minsan dapat habang tayo umaawit, hindi lang puro awit lang mga kapatid yung ginagawa natin. Kundi dapat malaman natin o dapat malaman nila ang scripture. Mayroong mga nag-compose ng mga kanta na ibinigay sa MPUC, yung 10 utos. May nag-compose ng 10 utos mga kapatid. May nag-compose din ng baptism. May nag-compose ng, basta galing sa doktrina, kinukompose nila mga kapatid. Yung pala dapat yung inaawit natin. At habang tayong maawit, dapat inaalam po natin yung script, yung message. Dahil yung inaawit natin, dapat mula lang sa scriptures. Okay? Next. Sabi po sa evangelism, what said the word of God to me, the Holy Spirit is working on mind, on heart, drawing them to the breath of life. They see everything round them changing. Human feelings, human ideas of what constitute religion change. No? They come to hear the word just as it read. Yung ating pong mga kapatid, di ba, mapadaan lang, nakarinig ng kanta, awitin mo nga ulit yung inawit nyo. Di ba? Kasi parang ang ganda. Alam nyo, nakakahatak talaga yung mga kapatid, yung mga dumandaang tao. Na kapag tayo umaawit, klaro sa ating boses, yung proclaim the salvation ng Panginoon, ng ating Panginoon, at yung pinapakilala na natin yung scripture, yung katotohanan mga kapatid, babalik yan. At gusto-gusto nila yung mapakinggan mga kapatid. Dahil pinipresent natin yung katotohanan. Okay? Kaysa naman yung umawit tayo dito ng iba-ibang awit, hindi sila maagyan ng mga kapatid. Kaya yung ligaya ng buhay mga kapatid, pag araw-araw natin pala yung naawit yan, makapagbigay sa kanila ng inspirasyon. Pag narinig nila. Okay? Next, yung singer. Ayun. Nabasa mo na ba yan? Opo. Patapos nga yata tayo, no? Ano ba? Okay lang. Malapit na tayo magtapos sa 10 minutes na lang. Hindi naman natin lahat matatakay yung mga kapatid. Hindi na yan. Kasi yan may another yan. Saka na ba? Hanggang dyan lang tayo sa may po. Sa evangelism na po. Ayan, songs and evangelism. Okay? Sabi sa evangelism ulit, but singing should not be allowed to divert thy mind from the house of devotion. If one must be neglected, let it be the singing, mga kapatid. Pinupunto talaga dito mga kapatid, hindi lang dahil awit lang tayo ng awit. Dapat talaga may mensaheng marinig mga kapatid. Na-balance po talaga dapat. Okay? Next. Sabi daw, often the singing of simple hymns by the congregation has a charm that is not possessed by the singing of a choir, however skilled it may be, mga kapatid. Minsan, hindi ito pong nakatayo, pag kumanta mga kapatid, lalo kapag kayo magandang boses, abot na abot yung pinakamataas. Abot na nga, pero parang meron pang gusto niyang, may mga
mga body language mga kapatid, batagay mga kapatid, hindi yun yung makikita natin. Pinapakita niya yung kanyang kakayanan skill. Imbis na tayo ay makapagpuri sa Panginoon, ang ating pong pagsintro ng pagsamba ang Panginoon, God-centered, magiging self-centered sa mga kapatid. Sabi daw, dapat maging simple lang mga kapatid, simple. Yun lang ang pag-awit mga kapatid. Habang tayo dito, ang awit natin, simple lang mga kapatid. At huwag na tayo umawit ng pinakamataas. Yung iba, binabago pa nila yung tune, mga kapatid. At pagagandahin pa nila lalo. Hindi na. Ang kailangan po, ma-deliver natin yung mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, scripture ang dapat ipinipresent natin habang tayo umaawit mga kapatid. Hindi yung kung anong mga design ng awitin para lang ma-please ka mga kapatid. Okay, next. Kaya nga sabi ni Pastor Orbe, yung daw, kumakanta dito, lahat na kumakanta? Concert. Yung daw concert mga kapatid, hindi daw siya worship. Sabi ni Pastor Orbe. Alam mo, nakakalungkot. Kasi bakit? Kasi yung concert daw, paligsahan lang siya. Yes. So, in-encourage tayo ni Pastor Orbe na dapat, kapag tayo umawit, i-deliver natin yung tamang mensahe na marinig nila para sa atin. Okay? Tapos na ba tayo? Okay, singer tayo, no? Ngayon po, ang singer naman po tungkol sa evangelism, singer at ang evangelism, ano sabi? Next. Instead of making much of popular singing, ito na po, no? They are give their principal attention to the study of the world and render praise to God from the heart about the outward adorning, the regards to inward adorning, the ornament of meek and quiet spirit, mga kapatid. Yung mga singer, yung mga choir, mga kapatid, yung mga nagtutuwid dito, yung mga quartet, mga kapatid, hindi yun dapat yung ano natin, yung sinasabi dyan, no? Popular. Dapat makita sa atin yung yung mensahe ng mga kapatid. Kaya nga, dinidiin talaga ni Pastor Ruby dito, hindi yung hindi yung singer, hindi yung magaling na umawit dito mga kapatid. Dapat yung mensahe na ating pong deliver para sa kanila. Yun po na. Kaya nga, di ba pagka meron tayong binibigay ka ng musical offering, tinatanong natin kung ano po yung message ng speaker. Kasi dapat kung ano yung message ng speaker ay yung po na awitin ng musical offering. So inaan natin yung mensahe mga kapatid. Hindi yung pipilit tayo kasi ito maganda tong awit, napaganda ng tono nito pero ligta ka baka mga kapatid. Iba pala ang mensahe ng lyrics mga kapatid. Hindi pala siya doktrina natin. Maganda siya pakinggan, talaga napakaganda mga kapatid. Pero minsan ay hindi na pala yon mensahe na inideliver kundi mensahe ng ibang mga simbahan mga kapatid. Alam niyo yung home, nung pinapractice namin ito, habang pinapractice namin dito, quartet yung mga kapatid, pin-explain ko sila sa kanila na yung home ay iba ang mensahe yung pinaparating. Sabi ko, maganda siya, pag quartet, mag-harmonize kayo. Kasi binibigay ng awit doon tayo pinapasaya kapag yung awit maganda, kasi madali lang siya at nag-harmony kayo mga kapatid. Pero tika ka mga kapatid, nung ma-discover ko, yung mensahe pala iba. Ang sabi ng awitin doon sa home na yun, yung ating mahal sa buhay sa langit, inaantay na tayo. So, sabihin pala, meron nakarating na sa langit. At inaantay na tayo ng mga natin sa buhay doon. So, yun nga, tayo ina-apply pa rin natin yung kantang yun, yung awitin na yun para mapakinggan dito. Kasi gusto natin makita na nag-harmony po yung grupo. Yung singer at yung hindi yung mensahe ng awitin. You see? Next. Sabi daw, students who have learned to sing sweet gospel song with melody and distinctness can do much good as singing evangelist, mga kapatid. Yun daw yung estudyante na kapag ka umaawit ng sweet and gospel song, no? Simple kanina sabi doon, charms lang,
At talagang may distinctness na kapag siya ay maawit, no? Ayun ay pinakamaganda na po para sa singing evangelist, mga kapatid. Wag natin pong lagi pong pinag-aanoan pinag-discussionan. Ay, wag natin awitin yan kasi hindi naman nila maintindihan yan, di ba? Yung awitin na yun. At wag natin awitin yan kasi ulit-ulit na lang yan, mga kapatid. Lalo na yung hymnal, hindi natin kinakanta kasi yung hymnal parang paulit-ulit na po natin kinakanta. So hindi pala yung mga kapatid. Ang sabi ni Pastor Orbe, yung hymnal ay may dalang mabuting balita, mga kapatid. At scripture na ating pong pinag-aaralan. Dapat yung pinapa-aral. Okay, next. Matapos na tayo. Malapit na. There are those who have a special gift of song. And there are times when a special message is born by one singing alone or by several uniting in song. But the singing is still to be done by a few. The ability to sing is a talent of influence which God desires all to cultivate and use to His name at glory, mga kapatid. Okay? So yun dapat talaga ay yung ating pong pagsamba sa pag-awit natin, mga kapatid. Walang iba din ating Panginoon, papurihan natin ang Panginoon. Next. Wala na? Okay na? May next pa ba? So, ang ganda niyan po, no? May next pa ba? Kasi may duktong kasi yan. May duktong siya. Okay, sabi diyan, the singing is not always to be done by a few as often as possible. Let the entire congregation join. Kaya mga kapatid, talagang dapat hindi lang po nakasentro yung ating pag-awit. Doon lang po sa song leader, mga kapatid. Dapat lahat po ay magkakasamang nag-aawitan. O hindi lang doon sa kunti lang nag-aawit, mga kapatid. Dapat lahat po ng congregation ay umawit doon sa himno, mga kapatid. Okay? Matuto tayo dito, mga kapatid. Kasi minsan, naalala ko yung sabi ni Pastor Bong Pitakan, o yung kanina, nakaroon po tayong TV7, siya po yung director sa music, mga kapatid. Yun daw pagka umawit tayo, mga kapatid, kapag nag-start na po yung pag-awit natin sa umaga, yung song leader na, pinanalangin na, dapat talaga sumabay po tayo sa awitan, mga kapatid. Kasi bakit? Kasi pag hindi daw talaga tayo sumabay sa awitan, yung pag-awit, hindi talaga banal para sa Panginoon yung ginagawa natin. Pag pumasok po tayo, dapat umawit na tayo. Iseryosohin po natin yung pag-awit. Kasi bakit? Kasi prayer po yung awit, mga kapatid. At ang awit na yon na hinawit nating salmo, bumubukas yun ng pintuan ng langit. At yung pagbukas ng pintuan ng langit, bumababa po yung choir ng Panginoon, mga kapatid. Kasabay natin sa pag-awit. Kapag hindi ka umawit, pasilpon-silpon ka lang, mayroong nagsusong leader dito, mayroong umaawit, mayroong kung ano-anong busy-busy ginagawa, nag-cellphone, hindi naman umaawit. Alam ka, mga kapatid, walang selfie yung pagsamba mo sa araw na to. Kasi bakit? Kasi hindi na banal yung ginagawa mo. Kasi nga dapat, banal po yung ating pagsamba sa Panginoon. Banal din po tayo umaawit sa Panginoon. So yun po. This is isang reminder, itong totoong makakatuwa, mga kapatid. Na kapag tayo umawit, prayer na nagbubukas ng pintuan ng langit. Okay, next, many are singing beautiful song in the meetings. Song of what they will do and what they mean to do, but some do not do these things. They do not sing with the spirit and the understanding also. Ito na yung sinabi ko, mga kapatid. So in the reading of the Word of God, some are not benefit because they do not take it into their very life. They do not practice it, mga kapatid. Saklat, mga kapatid, bakit? Tagal nating Adventist. Araw-araw halos tayong pupunta ng simbahan. Pero pagdating dito, hindi natin kabisado himnal. Oo, totoo yan. Pagdating dito, parang teka-teka tayo, mga kapatid. So, saklat, ito sabi yung pinapaano sa atin. They do not sing with the spirit and understanding also, mga kapatid. Ikaw ba, kapag umawit ka, naiintindihan mo ba yung himnal? Yung message, mga kapatid? Hindi, di ba? Inawit lang natin, minsan, hindi na natin tinutuloy eh. Ang totoo nun, yun talaga ang realidad na nangyari pagsamba natin.
Dapat pala pag sumamba tayo, sa awit pala maintindihan natin yung scripture. Kapag inaawit natin siya mga kapatid, nakakabisado natin yung awitin. Kaya nga meron tayong singspiration, dalawang singspiration habang ang song leader napapaantay doon sa sa mga nagtitipo na participant. At hindi yon waiting. Excuse me. Hindi po waiting, yung nagpapaawit po yung song leader para po makatipon po yung ating mga participant. Hindi po. Yun po ay inspiration, prayer sa ating Panginoon para sa pagsamba mga kapatid. Binibigay po natin yung two inspiration para sa song leader para ma-practice po ng congregation yung mga awiting hymno. Hindi po siya waiting time. Para po, habang nag-aantay po yung ating mga participant, ating speaker, ginagaling kung sino-sino mga participant natin, nagpapaawit ang song leader dito, parang wala po sa inyong loob na umawit mga kapatid. Kasi yun lang pa, parang ginagawang pastime lang siya mga kapatid. Hindi, mali po yun mga kapatid. At mali siya pagsamba mga kapatid, hindi siya pagsamba. Dapat pala, habang nagpapaawit ng tongues inspiration dito, yun ay inaawit natin prayer para sa Panginoon sa pag-start po ng pagsamba sa worship or divine worship ng ating pong na ating pong inaantay mga kapatid. Okay, next. Tapos na ba? At ang oras natin ay 12 o'clock na mga kapatid. Okay, ito ay last na mga kapatid. Sabi dito sa evangelism, God is glorified by song of praise from a pure heart filled with love and devotion mga kapatid. Tapos, bago ko ito basahin mga kapatid, pag-prepare po yung The Genius Singer para po sa ating appeal song para mabilis po tayo. Sabi dyan, He should cut off from his meeting everything that has a semblance of critical display. For such as outward appearance give no straight to the message that he bears. When the Lord can operate with him, his work will not need to be done in the expensive of manner. He will not need then to go to so much expense in advertising his meeting. He will not place as much dependence on the musical program. This part of the service is conducted more after the order of the concert in theater than a song service and a religious meeting. Kaya sabi ko nga mga kapatid, hindi lang puro kantahan lang mga kapatid. Dapat may mensaheng naririnig. Kasi kadalasan mga kapatid, nakakalimutan na ang mensahe dahil po sa kinakantak nating mga awitin. Kaya nga sabi ni Pastor Orbe, yung pong concert, hindi siya worship mga kapatid pagdating sa afternoon. Kapag nag-concert po tayo, ang nangyayari po, yung yung pinapalabas na po yung talent ng bawat isa mga kapatid. Hindi po siya worship. Kasi bakit? Kasi ang worship pala mga kapatid, nag-i-start ng umaga hanggang sa pagtapos ng sound down ay mensahe o yung scripture na pinag-aaralan natin sa Panginoon, yun ang nakasentro mga kapatid ng ating pagsamba sa buong isang araw na Sabat mga kapatid. Okay? So, kaya nga dapat maintindihan natin mga kapatid na kapag tayo ay nagpapaawit dito, yung song leader, sabayan po natin ng awitan mga kapatid na galing po sa congregation. Kasi po yun yung congregation ay ang kasama nyo po sa pag-awit walang iba kundi ang mga anghel mula sa langit na kasabay na bumaba nung panahon, nung time na inopen po natin yung ating pagsamba sa pag-awitan, yung anghel sa langit bumaba kasama natin sa pag-awit mga kapatid. Totoo yun mga kapatid. At yun yung pinag-aral namin nung si Pastor Ramon Tugay, yung tinatawag na the keynote of Seventh-day Adventist. Yung keynote, ano ba yung keynote na yung pagsamba natin mga kapatid sa araw ng Sabat? We are giving thanksgiving by praising. No? Umaawit tayo, nagpapasalamat tayo sa pamamagitan ng pag-awit mga kapatid. Kapag ka nagpaawit na tayo ng umaga, pasalamat natin sa Panginoon yon at prayer natin sa Panginoon hanggang sa pagtapos ng ating pagsamba sa araw ng Sabat. Pagtapos ng pagsamba sa araw ng Sabat, anong gagawin natin mga kapatid?
Ang awit di ba ng closing song bago yung closing prayer, mga kapatid. Kaya nga dapat yung pagsamba natin sa araw ng Sabat na ito, nagtatapos tayo sa pag-awit, mga kapatid, at dahil yun ay prayer natin sa Panginoon. Okay, next, pasok na kayo, Sister Maria. Itong awit na ito, mga kapatid, ay may pinamagatang stand. At appeal song na rin po ito para po doon sa closing song. Wala na i-prepare na closing song, kaya appeal song na lang. At sabi dito sa mensahe, mga kapatid, we must stand the scripture that given by our God to prepare the souls to heaven, mga kapatid. Search mo ito.
Diyos. Salamat sa mensahe po na aming narinig sa umaga nito. Salamat po na narinig po namin ang mga tama na dapat po namin gawin sa aming pagsamba, Panginoon. Na upang ang pagsamba ay maging banal, dapat ang awitin na aming po inaawit ay magmula lamang sa katotohanan, magmula po ito sa scripture na aming pong ipinapahatid, lalo na ang iyong mabuting balita, Panginoon. Ang salvation na ino-offer po ninyo para sa amin, Panginoon. Gabayan kami sa umagang ito hanggang sa aming pong pagtatapos ng pagsamba sa araw na Sabat na ito. At hindi lang yun po, Panginoon, habang po kami ay naglilingkod sa ibang mga tao, habang po kami naging busy sa aming pong mga gawain sa buong isang linggo, amin pong gagawin walang iba kundi ang purihin ka, Panginoon, sa mamagitan ng awitin na papuri para sa iyo, Panginoon. Patawarin kami, Panginoon, sa aming nagawang pagkakasala at pagkamali. Ilayo mo kami sa makamundong mga bagay na siyang pong distract sa aming pananampalataya sa Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus.